Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, i-share ko po sa inyo kung kailan ang inyong qualifying period, kung ang inyong due date or EDD is on July, August, September 2025. So disclaimer lang po, this video is for self-employed and voluntary contributor. Bakit nga ba mahalaga malaman kung kailan yung qualifying period? Kasi po, dito po nakadepende kung kayo po ay mare-reject or ma-approved for your MATBEN. Dahil dyan po, titingnan ni SSS kung may hulog ba ang inyong mga qualifying period. Kapag may hulog at tama po kayo sa buwan ng paghuhulog, so ma-approved po kayo. Pero kung late nyo na po siyang nahulugan, possible or mare-reject na po talaga kayo. Dahil late payment na po yon. So ito po ang qualifying period kung ang inyong EDD is on July, August, September 2025. So mag-i-start po siya ng April 2024 hanggang March 2025. So yun lang pong mga check na yan. Ayan lang po yung inyong qualifying period. Sabi po ng SSS, at least 3 months, consecutive 3 months na may hulog ay pasok po kayo. Pero sa akin, mas maganda po kung at least 6 months para mas malaki din po yung makukuha nyong maternity benefit sa SSS. So, ayan po. Kailangan may hulog po yung mga buwan na yan. Okay? So, ano itong mga red na circles? So, ayan po yung red months. So, ayan po yung tinatawag na semester of contingency. So, halimbawa ngayon, month of June na. Ngayon nyo palang nalaman na buntis kayo at ang EDD nyo ay sa July, August, or September 2025. Siya po ay nasa bilog na or semester of contingency na kayo. So, kapag ngayon pa lang po kayo maghuhulog at wala po kayong hulog noong 2024, buong taon wala. So, possible po na kayo po ay ma-late payment or ma-reject lang po ang inyong application. Kasi nga po, malapit na po ang inyong kabuwanan. Okay po? So, kaya mahalaga po na malaman nyo kung kailan ang inyong qualifying period. Kung nasa tamang buwan naman po kayo ng paghuhulog ng inyong qualifying period, so approved po yan and pwede na po kayo mag-apply for maternity notification or MAT1. I will post the link below ng updated video ko po kung paano po ako nag-apply ng MAT1. So that's all for now. If you have any questions, please comment down below at kung nakatulong po ito sa inyo, please subscribe to my channel. So thank you guys for watching.